Shalom. Shalom Alaikum mga kapatid, mga kababayan. Binabati ko kayo ng isang pinagpalang linggo sa mga nanonood sa atin or kahit yung mga dumadaan dito sa atin. Nandito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Okay? Tayo ay nasa 18th Sunday in Ordinary Time na, mga kapatid. So, kape. Sabi nga ni Kuya Rome Nunez, kape kausapin ang Panginoon everyday. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, samahan nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito. Pagpalaan niya nawa tayo sa ating mga gawin, isipin at balakin. Of course. But before that, let's pray the Angelus, and then the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word became flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. For we beseech thee, Lord, to grace into our hearts, that we too, of the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom, mga kapatid. The Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 12, verses 13 to 21. Glory to you, Lord. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." He replied to him, "Who appointed me as your judge and arbitrator?" Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed, for though one may reach, one's life does not consist of possessions." Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, "What shall I do, for I do not have space to store my harvest?" And he said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods. And I shall say to myself, now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, and be merry." But God said to him, "You fool, this night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong? Thus will it be for the one who stores up treasures for himself, but is not rich in what matters to God."
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So yan po ang ebanghelyo natin ngayon. Kung saan may isang lalaki na lumapit sa Panginoon at ang concern niya is patungkol doon sa equal sharing ng ari-arian, ng aring ari-arian na minana nila sa kanilang mga magulang. Kung kaya sinabi sa kanya ng Panginoon na sino ang nag-appoint or nagtalaga sa kanya bilang hukom at tagapamagitan ng kanilang ari-arian. Then sa verse 15, Luke chapter 12 verse 15, sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sapagkat ang buhay ay wala sa laki ng kayamanan. Okay? Sabi natin dito sa Luke chapter 12 verse 15 sa Tagalog. Yung pagka-translate dito, sabi dito. Okay, sabi dito, sa Luke chapter 12 verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Okay, so yan. Ang buhay daw natin ay wala sa laki ng kayamanan. Bakit? Pag mamatay ba tayo, madadala natin ang ating kayamanan sa ating libingan. At ipagpalagay natin na yan yung last will and testament natin. Sasabihin nyo doon sa last will and testament ninyo na yung lahat ng pag-aari mo, lahat ng gold mo, lahat ng pera mo ay isasama sa kabaong paglibing mo. And then, magpagawa ng isang bahay doon sa sementeryo, isang malaking bahay, may mga bakal, para ma-secure yung kayamanan na isinama sa libingan mo. Pero do you think gagawin kaya ng mga kaanak mo? Di ba? How do you know? Patay ka na. Ano nang magagawa mo kung hindi nila gagawin? And ipagpalagay natin na gawin nila yun. Do you think yung kayamanan mo ay hindi mawawala sa kabaong na pinadala mo? Di ba? So wala, nonsense mga kapatid. Ay Pablo. So, mag-ingat daw tayo sapagkat ang buhay natin ay wala sa laki ng kayamanan. Di ba? Pag ang isang mayaman at isang mahirap mamatay ay pareho lang. Maliban kung ang mahirap ay minsan ay isang compartment box yung pinaglalagyan, or yung iba ay ililibing sa lupa 6 feet below the grounds. Then after 5 years ay mabubulok na totally completely yung kabaong mo at saka yung katawan mo, ililipat ka na sa oswarium. Okay? Tatanggalin na yung kabaong mo doon sa box na yun kasi pagkagamit na naman yun sa iba, then ililipat ka doon sa maliit na lugar. Then ngayon, may ino-offer ng bago. After na malipat doon sa oswarium, ang iba ay papakremate. So, ibig sabihin na mayaman ka man or mahirap, pagdating na mamatay ka na, do merong pagkakaiba sa paglilibingan, pero yung process ng pagkabulok natin is the same. Di ba? So walang pagkakaiba. Kaya mag-ingat daw tayo. Kasi kung mamatay nga tayo, hindi natin madadala yan. Di ba? Sabi nga ni Job, kung babasahin natin yung kwento ni Job, sabi niya, God give it,
God take it away. Praise the Lord. Hubad. Sabi niya, hubad akong umalis. Dumating, hubad akong aalis. Okay? So, yun yung sinasabi. Kaya nga nagkwento ang Panginoon ng isang parabola after ng pangyayaring yon na may lumapit sa kanyang lalaki, ay nagkwento or nagsaysay ang Panginoon ng parabola. At sinabi niya na ganito, he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, what shall I do? For I do not have space to store my harvest. And he said, this is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods. And I shall say to myself, now as for you, you have so many goods, things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry. Verse 20, but God said to him, you fool, this night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong? Thus will it be for the one who stores up treasure for himself, but is not rich in what matters to God. So, itong mayaman sa parable, makikita natin mga kapatid na wala na siya siguro tiwala sa kapwa niya. Sarili niya na lang kinakausap niya. At siya rin sumasagot. So, dahilan doon sa pera niya, lahat ng tao ay ayaw niya ng pagkatiwalaan. Di ba? Most of the time, ganun eh. Kahit sa mga magulang, kung minsan may mga magulang na ganun. They gave everything to their children. Then, pag tumanda na siya, andun na yung nagkakaroon siya ng insecurity. Kasi madali, hindi mo ma-identify kahit sa kung sino yung totoong nagmamahal sa'yo at sino yung totoong mong kaibigan kapag marami kang pera. Di ba? Hindi mo ma-distinguish kung sino yung totoong nagmamahal sa'yo at sino yung totoong mong kaibigan sa panahon na marami kang pera. Kaya there are parents na kapag umina na sila, doon na nila nakikita at kahit doon sa mga tao na yung totoong kaibigan nila. At sa mga magulang, doon nila na makikita kung sino yung totoong nagmamahal sa kanila. Di ba? Diyan mo makikilala. So dito, ang mayaman dito sa parable, he is talking to himself. Siya na yung sumasagot sa sarili niya. Marami siyang harvest, sabi niya, a bountiful harvest. And then, yung maliit niya na lagayan of barns, ang imbakan ng kanyang pagkain ay maliit, pinasira niya, at nagpagawa siya ng malaki. At sinabi niya sa sarili niya, sabi niya, and I shall say to myself, now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, and be merry. Di ba? Wala na siyang gagawin. Magpapahinga na lang, magpakasaya. All throughout sa conversation niya sa sarili niya, hindi niya na recognize ang Diyos sa buhay niya. Di ba? He considered that his wealth is by his own effort. Di ba? Kinonsider niya na yung kanyang kayamanan ay it is because of his effort. Kaya sa kanyang conversation, sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang sarili, ay hindi nakasali ang Diyos. Ibig sabihin, sinasabi niya ang sarili niya, I have all these things because of my strength, because of my ability, because of my talent, because of my power. Hindi included ang Panginoon. Whereas, na
God gave us everything. Ay, Father Jason, good morning po. Father Jason Santos, paring Katoliko. So, di ba? Hindi na niya na-recognize na everything that he has comes from God. Di ba? Ang buhay natin, our very lives comes from God. Kung hindi tayo binigyan ng Panginoon ng kalakasan, then how can we do something? Kung hindi tayo binigyan ng Panginoon talino, how can we think of something or plan, di ba? So everything comes from God. Pero dito sa kanyang pakikipag-usap sa sarili niya, ay kinikilala niya that everything is because of His power, because of His effort. He forgot God, who is the source of everything. Unlike dito kay King David, si King David ay ikalawang hari ng Israel after King Saul. Si King David, nung naghandog sila na napakaraming handog kay Yahweh, sa Diyos ng Israel, dito sa 1 Chronicles chapter 29, ito ay lagi ko binabanggit to. At the same time, kung familiar kayo dun sa original na kanta ni Don Moen na I Offer My Life, yung bridge niya, dito binasa yun, mga kapatid. Dito si King David, nung nag-offer sila ng napakaraming offering, after they nagparaming offering, anong sabi ni King David dito sa 1 Chronicle chapter 29 verse 14? Ito sabi dito, after na i-consecrate yung nagbigay sila para sa templo, para matayo yung templo, at then naghandog sila ng napakarami. Sinabi ni King David dito sa kanyang prayer sa verse 14, sabi niya dito, mga kapatid, ngunit sino ako at ang bayang ito, buong puso kaming nagkakaloob. Ito, take note mga kapatid. Buong puso kaming nagkakaloob pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. So sa parable sa rich man, dito sa rich man na ito, he never recognized God. Hindi niya na-recognize ang Panginoon, unlike dito sa prayer ni King David, that he recognized that everything they have offered back to God. Yung kanilang inihandog ay ibinabalik lamang nila sa Panginoon. At kinikilala ni King David that everything they are offering comes from God. Kaya nga ibinabalik lamang. Kaya nga kapag may ibinibigay tayo sa simbahan or may ino-offer tayo sa simbahan, hindi naman talaga yan pagbibigay. Pagbabalik. Ibinabalik lamang natin sa Panginoon. We are recognizing as we offer the Lord through the church, we are recognizing that it comes from God and we are just returning it to Him, mga kapatid. So ito sa parable natin sa Luke chapter 12 verse 13 to 21, the rich man in this parable failed to recognize that everything comes from God. At makikita natin yung pagmamayabang niya, pagmamalaki niya. Sabi niya rito, sure na siya, mga kapatid. Ito sabi niyo, yung very sure na siya. And I shall say to myself, verse 19, Luke 12:19, now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, and be merry. Sigurado na siya. Sige, magpahinga ka, kumain, uminom, at magsaya. No, sigurado na siya. Unlike dito, sinasabi dito sa James, mga kapatid, may sinasabi dito si Santiago. Okay. Hanapin natin, mga kapatid.
Ito sabi dito sa James chapter 4, mga kapatid James chapter 4, verse 13 to 14. Ito dito sa Ebanghelyo, nagmamalaki ang mayaman. Parang sure na siya sa kanyang sarili, mga kapatid. Ito sinabi ng Panginoon ng Biblia dito sa James chapter 4, verse 13 to 14. Hanggang 15, okay? Sabi niya, pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at 1 taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Yan, parang the same na attitude doon sa mayaman ngayon sa Ebanghelyo. Ni hindi ninyo alam, ayan. Sabi dito, ni hindi ninyo alam kung ano ang nangyari sa inyo sa araw ng bukas sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Okay? Ito raw dapat ang gagawin natin sa verse 15. James chapter 4 verse 15. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung luluobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. If God willing, we will do these things kung luobin ng Panginoon kung luluobin ng Panginoon na makakapunta kami sa lugar na yaon. So, you are recognizing the will of God. You are recognizing the providence of God. Unlike dito sa gospel ngayon sa mayaman, na he is doing things apart from God. At yun ay isang uri ng pagmamayabang katulad ng sinasabi dito ni St. James. Kasi sure ka na, hindi natin hawak yung buhay natin, mga kapatid. God owns this life. Ano sinasabi doon sa James, sa Luke chapter 12, verse, tinawag siyang hangal. Hangal. Okay? Tinawag siyang hangal. Bakit? Kasi sure niya sa sarili niya, hindi naman siya yung may hawak ng buhay niya. Okay, balikan natin. Luke chapter 12. Okay. Luke chapter 12 verse 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta mga bagay na inihanda mo? See? Kanino mapupunta? Kung yung halimbawa namatay ka, kung yung mga anak mo ay hindi mo ipinakilala sa kanila ang Panginoon, yung anak mo na mapag-iwanan mo ng kayamanan ay pag-away-awayan pa nila yan. Di ba? Pag-away-awayan pa nila yan. Madi-dissolve yan. Halimbawa, may lupa ka na 10 hektarya, may anak ka na 10. So, ipagpalagay natin, mawawala yung ari-arian mo. Pagpalagay mo 10 yung anak mo, paghati-hatian nila, tag 1 hektarya sila. Then time will come, yung 10 na yun, yung mga anak nila, pag-ari-arian din, paghati-hatian din yung mga kayaman na yun, until such time, ma-dissolve talaga yan. Na walang nangyari. Kapag yung mga anak mo, hindi mo pinakilala sa kanila ang Panginoon, habang nakaburol ka pa, baka pag-away-awayan na nila yung ari-arian mo. Kung hindi mo ipinakilala sa kanila ang Panginoon, wala silang proper relationship to the Lord. As a matter of fact, ang iba dyan, lalo na yung hindi naman talaga mayaman, yung kita sa sugal, yung tinatawag na tong, ewan ko anong term dyan sa iyo, tong. Okay?
Sa tong pa lang, pag-away-awayan na nila yun, mga kapatid. Di ba? Pag-away-awayan na nila yun. So, kung ikaw magulang, nakapokus ka lang kung paano ang kayumaman, ano yung ipamana mo sa mga anak mo, pero hindi mo ipinamana sa kanila yung tamang pagkakilala at relationship sa Panginoon, time will come na yung kayamanan mo na yan ay hindi pa magdudulot ng mabuti sa mga anak mo. Sino di dapat pakinggan na turo iyo o ang Ama na sa langit? Anong turo? Ang Kawikaan 15:3, member ka ng MCGI, malinaw ang sinasabi ng Biblia, kayo na mga hindi sa Panginoon ay hindi dapat pakikinggan. Ang pakikinggan ay yung mga apostol at yung may kaugnayan sa mga apostol, yung mga successors nila. Kayo wala kayong apostolic succession, wala kayong apostolic connection. So dapat hindi kayo pakikinggan ayon sa Biblia. Galatians chapter 1 verse 6 to 8. And then yung 2 John verse 10. Hindi dapat kayo pinapakinggan. Actually, hindi dapat kayo pinapansin. Kasi ang sekta nyo, tatag lamang ng tao. At kapag tatag lamang ng tao, sinasabi sa Psalm 127 verse 1, ay walang kabuluhan. Because the Lord Jesus Christ established already a church. At yung church na yun, from first century until now, nag-exist. Kaya there is no need to have other church. Yun na nga yung sinasabi ng Biblia, na hindi dapat pakinggan kayo ng mga sulpot. Once na ang isang sekta itatag lamang ng tao at di tatag ng Panginoon Kristo, walang kabuluhan yun. Yun yung sinasabi sa Psalm 127 verse 1. Maliban ang Diyos nagtatag ng isang sambahayan, ay walang kabuluhan ang itinatag ang ginawa ng isang nagtatag. Isang bahayan naman yun ang tinutukoy pala doon. Pero babasahin natin sa 1 Timothy 3:15. Ano ba yung tinutukoy na sambahayan? It is the church, the pillar and foundation of the truth. At nung sinulat ni San Pablo yun kay Timoteo, anong church ang tinutukoy niya? Is it the church founded by Eli noong 1980s? Or ng Inc. 1914? Or ng GIL? Yun na nga, ang sagot ko sa iyo. Pakikinggan natin ang Diyos. Pakikinggan natin ang Panginoong Kristo. Di ba? Anong sinasabi ng Panginoong Kristo ng Diyos, Ama? Doon sa baptism, Matthew chapter 3, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Diba? And then inulit yun sa Matthew 17. Sa Transfiguration, nagsalita uli ang Ama, pakinggan ninyo siya, pakinggan ang Panginoong Kristo. At ang Panginoong Kristo nagsalita din. Sa Luke chapter 10 verse 16, "Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin." Ngayon, sino makaka-claim ng verse na yon sa ngayon? The Catholic Church, because the Catholic Church has apostolic continuity, apostolic connection. Not kayo na mga MCGI. Kasi tatag lang kayo ni Eli Soriano. Wala kayong connection sa apostol. Sinasabi niyo na umanib kayo. Sa Church of God kayo umanib. Sino nag-recognize na kayo'y umanib? Di ba? Oh. Kaya nga, hindi nakipagdebate si Eli Soriano noong buhay pa siya. Oh, minamali mo na naman, naku, ang Diyos pala ang di dapat mapakinggan. Ikaw na din ang nagsabi. Oh, hindi ko sinabi yan, ikaw na nagsabi niyan. Oh, gumagawa ka na naman ng kwento.
Ang sabi ng Ama, pakinggan ang Panginoong Kristo at ang Panginoong Kristo nagbilin na pakinggan yung mga alagad. Ngayon, sino yung may connection sa mga alagad? Yung may connection, may continuity. Kayo. Paano kayo nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Kristo? Of course, you claim the verse. Pero, pag tanungin kayo, pwede mag-claim eh. Madali lang na mag-claim eh. Akin lupa to. Pero maglatag ka ng proof na ikaw nga nagmamayari ng lupa. Paano mo ipuprove? Sige nga, paano mo ipuprove na kayo kay Kristo? Eh, samantalang kayo tinatag lamang ni Elisoriano. Diba? Okay. So yung kayo yung hindi dapat pakinggan. Kasi yun yung binilin sa Biblia. Ulitin ko ang tanong ko sa iyo, sino di dapat pakinggan? Naturo, ikaw o ang Ama na nasa langit? Oh, mali naman yung tanong. Mali naman yung tanong. Sino di dapat pakinggan? Ikaw, yung sagot ko nga, kayo yung hindi dapat pakinggan. Okay? Kayo yung hindi dapat pakinggan. Kasi yung bilin sa Galatians chapter 1 verse 6 to 8, then yung sa 2 John verse 10, kayo yung hindi pakinggan, yun yung sagot ko. Kasi yung mali yung tanong mo eh. Sino hindi dapat pakinggan? Ikaw, pakinggan na turo. Ulit ang tanong ko sa iyo, sino di dapat pakinggan na turo? Ikaw o ang Ama na nasa langit? Mali yung tanong mo. Kaya kung merong hindi dapat pakinggan, kayo yung mga sekta yun, ng mga sulpot. Kasi yun yung sinasabi. Ngayon yung Jeremiah 17 verse 5 mo, kung i-apply mo yan sa'yo, masyado ka nagtiwala kay Soriano. Si Soriano nga nagtatagla ng sariling sekta niya, bakit ka naniniwala sa kanya? Bakit ka nagtiwala sa kanya? No? Samantala, ang Panginoong Kristo na nagtatagda ng iglesia niya. Ikaw, bakit ikaw nagtitiwala kay Soriano? Di balik sa iyo yung Jeremiah 17 mo, verse 5 mo. Kawikaan 15:3. Yun nga, balik yan sa iyo. Nagtitiwala ka sa tao. Kay Soriano. Hindi mo pinagtiwalaan yung sinabi ng Panginoon. Sa Matthew 16 verse 18, upon this rock I will build my church. At yung church na yun ay nag-continue until now. Hindi natalikod. So since na hindi natalikod, there is no chance for you na magtatag pa ang isang tao. Ginukumpit niyo yung church ng Panginoon. Okay? Nagtitiwala ka. Kung hindi ka nagtitiwala kay Elisoriano, bakit andyan ka pa rin sa sekta niya? Tatag lang ni Elisoriano yan. Kung hindi ka nagtiwala kay Elisoriano, bakit ka umalis sa pagiging Katoliko? Diba? Kawikaan 15:3. Very obvious. Ibig sabihin, ikaw mismo tinatamaan ng Jeremiah 17 verse 5. Okay, sa Diyos Ama na sa langit lang ako nagtitiwala. So kung nagtitiwala ka sa Ama sa langit, then pinapakinggan mo yung sinabi niya sa Matthew chapter 3. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Listen to Him. So kung nakikinig ka sa Panginoong Kristo, of course, dapat nabibilang ka sa church founded by Christ. Kasi yun nga, binili niya yung Luke chapter 10 verse 16. Di ba? Pakinggan mo yung kanyang itinalaga. Church of God. The Catholic Church is the Church of God, the authentic Church of God. Yung sa 1 Timothy 3:15 mo, hindi kayo yun. Hindi kayo yun sa 1 Timothy 3:15. That is the Catholic Church. For the first 1,000 years, ano ba ang church na nag-exist? May MCGI ba? No. May Inc. 1914 ba? No. It is the Catholic Church. As a matter of fact, in the 4th century, the Catholic Church gave us the Bible.
Sabi ni Gerges, good morning, correct. One Holy Catholic and Apostolic Church. Give us the Bible. And gave and put chapter and verses. The Catholic Church, kung wala ang Catholic Church, wala kayong mag-claim na 1 Timothy 3:15. Yan nga. Wala pa ang Biblia, may Catholic Church na. Ang Catholic Church naglagay ng pangalang Biblia, naglagay ng chapter, naglagay ng verses. Baka hindi mo yan alam, Kawikaan 15:3. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam na prior pa makompile yung Bible in the 4th century, yung kabuuan? Nag-exist na ang pangalang Catholic Church noong 1st century, around 107 to 110. Yun. Okay. You see? Angkin lang kayo ng angkin, kapatid. Sorry to say, pwede umangkin. Pwede umangkin. Parang halimbawa, may isang lupa. Ito, example lang ito. Lupa, inaangkin mo. Akin lupa to. Okay? Mag-quote ka na magko-quote ka ng mga word na magpapatunay ito. Kasi ito sinabi sa akin ng magulang ko, lupa natin yan, dyan sa parte na yan. Pero ano ang proof mo, ang katibayan mo, na kayo yung may-ari ng lupa na yon? Ano ang proof mo na kayo yung tinutukoy sa 1 Timothy 3:15? Maging yung sa 1 Corinthians 15 verse 9. Catholic nga madaming magulot, mabisyo, tapos sasabihin mo, kayo ang totoo. It does not matter kung maraming mabisyo at magulo. Kasi hindi mo ba alam na, hindi mo ba nabasa yung parable ng Panginoon? The parable of the weeds and the wheat, yung trigo at saka ng weeds. Ano sabi ng Panginoon? Hayaan mo magtumubo, magkasabay. In one field, in the same field, Anong mangyayari? Sabi niya, hayaan mo. Sa harvest na natin yan, hahatulan. So, hinahayaan ng Panginoon na there are people na nakahalubilo sa mga taong matuwid. Hindi mo yata nabasa yung parable of the weeds and the wheat na magkasabay na tumutubo? Nung sabi ng mga alagad, bubunutin na po natin? Bubunutin na po natin? No, hayaan natin. Pag-harvest, saka natin ihiwalay ang trigo at saka yung mga damo. Yung mga damo, itatali at susunugin, at yung mga trigo, ipunin, dadalhin sa harvest. Sabi ni Mabuting Gawa, paano yan? Lahat kayo harbisive. Ano yung harbisive? Hindi, kayo tinatanong ko kasi kayo yung nagkiklaim. Kawikaan 53, sabi ni Kawikaan 15:3, magbigay ka ng proof kung ang Katoliko ang tunay na reliyon na sinabi ng Diyos. Siya talaga. Kasi sabi ko nga sa'yo, siya yung nagbigay sa'yo ng Bible eh. Siya yung nagbigay ng chapter at saka mga verses. I-up kita, Mabuting Gawa, magpapakita ka ng mukha, magpakilala ka at sabihin mo member ka ng MCGI. At patutunayan mo na kayo yung iglesia ng Panginoon, totoong iglesia ng Panginoon. Kaya mo ba yun? I-up kita, magpakita ka ng mukha at magpakilala ka, sabihin mo ng member ka ng MCGI. At patutunayan mo ng MCGI ay yung totoong iglesia na dapat aniban. Hindi lang yung mag-quote ka lang ng proof text, mag-find ka ng proof.
Hindi, importante kasi yun kasi kapag wala kang mukha, walang accountability. Maganda yung ipakita mo yung mukha mo, pakilala mo yung sarili mo, and then sasabihin mo member ka ng MCGI. Kasi pagkatapos nito, ipopost ko kasi ito sa Facebook kasi sa YouTube eh. Hindi. Ano na yan, sawa na ako sa ganong style. Kasi usually kapag ganon, sa sunod ganon ulit, uulitin nyo lang ulit yan. Kasi wala kayong accountability. Maganda na yung ipakita mo mukha, may ibig sabihin, pangangatawanan mo yung sasabihin mo. Okay? Kasi kapag walang mukha, hindi mo pangangatawanan yan. Uulit lang ulit, sa sunod, gaganon ulit gagawin mo. At least, kung ipakita mo yung mukha mo, pangangatawanan mo yung sinasabi mo. Kasama yung proof o katibayan na pinangangatawan mo yung pinaninindigan mo. Hindi ayaw mo magpakita ng mukha. Wala naman kayong aral ng hindi naman kayo hindi naman kayo katulad ng ink na ititiwalag kayo kung makipagdebate kayo, di ba? So ganoon, magpakita ka ng mukha. I-off kita. Tapos patutunayan mo na ang MCGI ang totoong iglesia ng itinatag ng Panginoon at dapat yun ang aniban. Ang style natin, tanong, and then sagot, tanong, sagot, tanong, sagot. Hindi nga. Pagpakita ka ng mukha, i-up kita. Dati ko na yan sinabi sa'yo eh. Okay, sige. Ayan, na-send ko na invitation. Pakita mo na mukha mo. Okay, good morning po. Ang gandang umaga sa lahat. Open mukha mo. Pag-uusapan natin Open dito. Then pakilala mo pangalan mo. Okay. Ako. Saka sabihin mo kung saan kang kanib, ano kang kanib. Okay. Unang-una kasi bro, ang pag-uusapan natin aral ng Diyos. Hindi naman okay. Pag-uusap mo. Aral ng Diyos. Disconnected ka na. Saka maeg. Disconnected ka na. Ayoko nang ganun. So itong si Kawikaan 53 kasi mabuting gawa, member sila ng MCGI. Ngayon tinatanong natin sila, magpakilala sila, mag-open cam sila, magpakilala sila ng pangalan, aral yung pag-usapan. Kasi kapag walang mukha, walang responsibility, walang accountability. Wag na brother, ginugulo ka lang. Gerges. Ayan. So ayoko yung walang mukha, walang accountability. Ulit-ulit lang yan, ganito yung ginagawa nila. Ngayon kung may mukha ka, ipapakita, ibig sabihin, handa kang mapahiya. Okay? Handa kang mapahiya. Kung hindi mo ipapakita yung mukha mo, ayaw mo ipakilala. Di ba? Walang ano yan, walang accountability yan. Okay. So itong mga MCGI, mga kapatid,
Ito mga MCGI is member sila ni Eli Soriano at saka itong si Kawikaan 15:3, sinabi niya kanina, ikinote yung Jeremiah 17:5, nagtiwala sa tao. Siya mismo nagtitiwala sa Eli Soriano. Si Eli Soriano, bakit ka magtiwala doon? Natakot kasi makipag-debate kay Father Barney. Diba? Kaya nga, ano lang distraction lang yung ginagawa nila. So yan. Kapatid, sabi ni Gerkis, para lang hindi ka makapahaya. Makapayag. So ano ba yung aral ng MCGI? Umanib daw sila sa Iglesia ng Diyos. Ngayon, kung nag-iisip ka mga kapatid, ang dami-dami pong gumagamit ng Iglesia ng Diyos. Madami pong nag-claim ng mga verses patungkol sa Iglesia ng Diyos. Try nyo research. I-try nyo research. Kawikaan 15:3. Mabuting gawa. Iminiyot ko si mabuting gawa. I-try nyo research. Ilan mga sekta at denominasyon ang gumagamit ng Church of God na salita. Kahit dito sa Metro Manila, try to go around. But those people who are using the title Church of God, ay iba yun. Ngayon, kung nag-anib kayo sa Church of God na sa Biblia, saan yung Church of God na yun sa kasalukuyan? At sino ang tumanggap ng inyong pag-anib? Hindi pwede claim lang kayo ng claim. 1 Timothy 3:15, isinulat ni San Pablo, yung 1 Timothy. Wala pang mga sekta at denominasyon na nag-exist maliban sa Catholic Church for the first 1,000 years. The only church that exists is the Catholic Church. That is why from St. Peter up to Pope Leo XIV, meron na kaming 267 popes. Itong MCGI, sa succession of leadership nila, dalawa pa lang, Daniel Rason. Kung mawala si Daniel Rason, mawala si yung anak niya. O sa Inc. 1914, tatlo. Kay Mang Felix, kay Iran, then ngayon si Eduardo, then ngayon hinirang yung anak ni Eduardo na deputy. So magiging pang-apat pa lang pagdating na araw na mawala mo si Mang Eduardo. And then yung anak na naman ni Mang Eduardo, yung apo ni Mang Eduardo, yun yung magiging kasunod. Possibly. Sa amin, from St. Peter up to now, 267 popes na kami. May continuity, walang disruption, walang putol. So, sino yung pakikinggan mo? Itong nag-claim lang, balinasa yung 1 Timothy 3:15, ipinaregister sa Securities and Exchange Commission, yung kanilang pangalan ng grupo, or yung Catholic Church na may connection sa mga apostol from St. Peter until now. Walang yung continuity ng leadership. At itong mga tao ito bigla na lang, kumbaga nang kumulong, biglang parang kamote. Tapos ang kinin nila, kami yan, 1 Timothy 3:15. Paano kayo maging yun? Isinulat yun ng unang siglo. Ang tanong, andun na ba kayo ng unang siglo? Ngayon kung sasabihin natin, umanib lang kami. Saan na yung church na yan na yun, na inaniban nyo, na recognize nyo yung pag-anib. Kasi kung yung Church of God na yan, hindi yan yung Catholic Church na nakalagay diyan, yung Church of God na yan.
Hindi yan yung Catholic Church. Then, yung inaniban nyo, aniban din namin. Hindi kami aanib sa inyo. Aanib kami doon sa inaniban nyo. Yung nasa Biblia, pero saan yun ngayon? Kung hindi yun ang Catholic Church. Di ba? Mga kapatid. Okay? So yun. Aga. Okay, mga kapatid. Minsan natural, binibigyan natin ng diin kasi itong mga napunta sa ibang sect, natural. Nabubulagan na sila mga kapatid. Akala nila na nakatagtag sila ng totoo. Pero ang totoo pala ay pike. Kasi ang Church ng Panginoon, from first century until now, existed. So there is no need for you to have your own. Kasi ang ilaw na sinabi sa Psalm 127 verse 1, maliban ang Diyos ang nagtatag ng isang sambahayan, walang kabuluhan yung itinatag ng isang tao. At yung sambahayan na tinutukoy niya is the Church. 1 Timothy 3:15, the Church of the living God, the pillar and the foundation of the truth. Ano yun? Ang sinabi doon sa 1 Timothy 3:15, kapag ako'y magluwat, maalaman mo anong ugaliin ng isang tao sa sambahayan ng Diyos, ang iglesia ng Diyos na saligi at suhay ng katotohanan. Pero sabi ko nga sa inyo, but it does not refer to the Church of God founded by anyone else. But it is the church founded by the Lord Jesus Christ Himself, hindi founded ng kung sinong tao. Kapag ang iglesia mo, tinatag ng tao lang ang ulo niya. That is, meron na akong, meron kasabihan na, nung nakita ng demonyo na hindi niya mawasak ang iglesia, tinatag ng Panginoon, ang simbahan, nagtatag siya, hinayaan niyang magtatag siya or ng mga maraming simbahan to confuse people. And that is the very work of the devil, division and confusion. Yan yung sinasabi sa John chapter 10, verse 10. The devil cometh to steal, to kill, and to destroy. Kaya nga yung division, paulit-ulit na natin ang sinasabi. Ang division is the work of the devil. Kasi alam niyo ba, ang demonyo or diablo, ang root word, ang etymology niya is diabolos. At ang kahulugan ng diabolos is to divide. That is why, to divide yung purpose niya, unlike sa Panginoon, it's always unity. Matthew 16, verse 18, upon this rock I will build my church, not churches. Then pagdating sa John chapter 10, verse 16, there will be, so that there will be one flock and one shepherd. Hindi sinabi, there will be more flocks and more shepherds. And then pagdating sa John 17, be afraid for its unity. Okay. Kaya nga sinabi niya rin doon sa Matthew 12:13, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon ay nagkakalat. Then if you are in other sects and denomination, nagkakalat ka. You are kontra ka doon sa kagustuhan ng Diyos. Okay? Kaya nga, may pagdating ulit dun sa Roma 16:17-18. Ito lagi din natin ulit-ulit. Pinapaiwasan ng Biblia ang mga taong ganito. Okay? Ano sabi dito? Basahin natin sa Tagalog, ulitin natin. For the sake of those hindi pa nakarinig. Roma chapter 16, verse 17. Ipinamamanhid ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap na ninyo. May mga aral na tinanggap na tayo. From the first century that the church existed, may mga aral na tayo tinanggap.
by writings and by oral. Second Thessalonians chapter 2 verse 15. And then 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Okay? Second Corinthians chapter 11 verse 4 pa lang, mga kapatid. Okay? At saka 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Okay. O, balikan natin yung Romans 16, 17 to 18. Okay? Magiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Okay? Tinanggap na tayo ng aral. Noon pa. Hindi itong 19th century lang, hindi itong 18th century lang. Or ngayong 21st century. Okay. Sabi dito. Iwasan ninyo ang mga gayong tao. Iwasan ninyo sila. Ang gayong mga tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamagitan ng kanilang maganda at matatamis na panangamusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. You see? Nililigaw nila ang mapaniwalain. Sino ba yung mga mapaniwalain? Yung mga wala naman talagang aral patungkol sa kanilang pananampalatayang Katoliko. Yun yung mga naliligaw nila. Pero yung may mga alam sa banal na kasulatan, may alam sa kanilang pananampalatayang Katoliko. Hindi mo mabudol yun. Yan, mga batid. Okay. Ano yun, mga batid? Kaya nga, pagdating din doon sa Galatians chapter 5, verse 19, yung dalawa doon na pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi ay isang babala na Panginoon ng Biblia na hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit kung isang isa ay hindi Panginoon. Huwag nyo lang i-highlight yung iba doon. Pati yung pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi, i-highlight nyo rin. Kasi once ginagawa nyo yun, ahente kayo doon. At binabalaan ng Biblia na hindi makakapasok sa kaharian ng langit ang gumagawa ng mga gayon. Okay. Kaya huwag kayong basta-basta maniwala sa mga ganun. Kaya nga dito may babala ulit. Lagi din natin itong binabang. Sa 2 John verse 10. Okay. Sabi rito, bigat nito mga kapatid. Sinumang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batigin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Nagiging kaisa ka sa masamang gawain. Bakit? They are leading astray the sheep of the Lord sa kawan ng Panginoon. Nagiging kaisa ka sa gawain nila ng yung pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. Matthew 12:30. Kaya nga, Kawikaan 15:3. Ang Panginoong Jesucristo ang pakinggan at ang kanyang mga itinalaga. Matthew 28:20, Matthew 28:19 to 20, di ba? All power and authority has been given to me. Go ye therefore to all nations. Then sa kanya hinirang kinumisyon yung kanyang mga alagad to go. So kapag hindi ka kabilang doon sa line ng mga apostol, you are outside, then hindi ka kasama doon sa mga kinumisyon. Yan. So, napunta tayo doon mga kapatid. Pero ang ebanghelyo ngayon, pinapalalahanan tayo ng Panginoon na ang buhay pala natin hindi sa laki ng kayamanan. So, whether mayaman ka o mahirap ka, pagdating ng araw, walang pagkakaiba. Wala tayong magiging pagkakaiba sa mga taong mahirap. Pareho tayong mabubulok. Diba? Kahit maganda yung paglibingan sa'yo, mabubulok ka pa rin after 5 years.
Yung mga mahirap, kapag after 5 years, mabulok na sila, kukunin na sila doon sa malaking compartment, then ililipat na sila sa ossuarium. Then ngayon, nauso yung tinatawag na, nauso yung cremation, yung buto, para magiging maliit yung space. Sa amin dito sa Cainta, libre yun, mga kapatid. And then, ililipat sa ossuarium, then kung gusto mo ipa-cremate, ayan, meron na ring space para doon sa mga jars, sa isang buta, sa isang box. Hi, Michael Doria English. Good morning, bro. Proud to be Catholic. Yes. Praise the Lord. So, ngayon sa amin, merong ano tawag dito? Butas na doon ilalagay yung mga jars. 4 ang nilalagay doon para ma-maximize yung space. So, yan. So, walang pagkakaiba. Whether mayaman ka man o mahirap. Pareho tayong mabubulok. Yan yung ebanghelyo ngayon. Kaso lang, kaya tayo nag-discuss ng patungkol sa ating pananampalataya sapagkat pumasok yung 2 miyembro ni Mang Eli Soriano. At sinasabi natin sa kanila na it doesn't need to join with them. Kasi nagtatag na nga ang Panginoon Kristo ng sariling iglesia. So itong mga taong ito ay nakikipag-compete sa Panginoon. Why they need to have their own church? Whereas the Lord Jesus Christ has established already a church. Singular, hindi churches. He never approved many churches today. Hindi niya in-approve yan. Andun yung consistency ng Scripture, yung binanggit natin, Matthew 12:30, Matthew chapter 16 verse 18, upon this rock I will build my church. Then John chapter 10 verse 16, there will be one flock and one shepherd. And then pagdating sa John chapter 17, very intense yung prayer niya. I pray that they may be one. At kung titingnan natin yung prayer na yon, ay hindi pumapatungkol sa mga alagad niyo noong unang panahon kasi wala pang dissension yung mga alagad noong unang panahon eh. Wala. Ang problema lang nila noon, ang hala nila, magtatatag ang Panginoong Kristo ng kaharian, kaya nagtatalo-talo kung sino yung uupo sa kanan. Yun lang. Pero when it comes to doctrine, they are in one, they are in harmony. Kaya yung John 17, that prayer is a prayer for us today. At kung totoo kang nagmamahal sa Panginoon, sumasampalataya sa Panginoon, dapat pinapakinggan mo yun. Alamin mo yung church na pinound ng Panginoon kung saan na yun ngayon. Itong MCG ay hindi nila alam kung saan na yung inaniban nila ngayon. Hindi nila ma-point out. Kasi kung i-point out nyo sa amin kung saan yun, aanib kami. Ang problema, maraming mga nagkiklaim ng pangalang Church of God sa Bible. Nagkiklaim lang, pero kapag hinanapan mo ng proof na sila yun, ay hindi nila maibibigay, mga kapatid. But we in the Catholic Church can give us proof. Isang proof na dun, isang patunay na dun, that we compile the Bible and we name it Bible. The Catholic Church put the chapter and verses. And canonize niya, kinonsidered niya na ito ay inspired. Yun mga kapatid. Napunta tayo dyan sa kanyang usapan. It is because meron nga pumasok na taga-MCGI. Pero ang ebanghelyo talaga ngayon, pinapalalahanan tayo ng Panginoon na ang buhay natin ay wala sa laki ng kayamanan. At hindi natin may pagmalaki na marami tayong pera ngayon, malakas tayo ngayon. Pupunta tayo sa ganito, gagawin natin yung ganyan, gagawin natin yung ganon. Pinalalahanan tayo ng Panginoon na pagmamalaki pala yun. At yun yung binasa natin kanina kay Santiago, sa aklat ni Santiago sa chapter 4, na sinasabi dito, na kapag ginagawa pala natin yun ay nagmamalaki tayo. Ito ang sabi mga kapatid sa James chapter 4, pakinggan, dito tayo magtatapos mga kapatid. Sabi, pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi ngayon, bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan, at 1 taon kaming titigil doon, mga ngalakal at kikita ng malaki.
Hindi ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo parang aso, sandaling lumilitaw, at pagdakay na wala. Ito ang dapat ninyong sabihin, kung luluubin ng Panginoon at mabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo nagmamalaki at nagpapalalo, masama iyan. You see? So dapat, yun lagi natin i-consider. Kung luubin ng Panginoon, gagawin natin ito. I-recognize sa kayamanan, itong mayaman sa Ebanghelyo ngayon, he never recognized the Lord. Unlike kay King David, nung nag-offer sila sa Panginoon, sa 1 Chronicle chapter 29, verse 14, King David recognized that everything that they have comes from God. Sana ganun din tayo mga kapatid. Para hindi tayo maging hangal sa harapan ng Panginoon. I-recognize natin na kung ano meron tayo, even our very lives comes from the Lord. At hindi dapat natin ito ipagmalaki. Sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng ating buhay at siya ay may hawak ng ating buhay. Kaya dapat natin laging sasabihin na kung pupunta tayo, gagawin natin yung mga bagay-bagay na yun, mga bagay-bagay na gagawin natin kung luluubin ng Panginoon. Ganito ang gagawin ko, ito yung plano ko, na nawa magkaroon ng katuparan, mga kapatid. At yun yung sinasabi sa Proverbs, di ba? Proverbs chapter 16, tingnan natin kung tama. Proverbs 16 verse 1, Kawikaan 16 verse 1, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ayan. Verse 2, ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa mata, sa tunay niyang layon, Diyos lang ang nakakatalos. Verse 3, tiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Yan. So the rich man in today's gospel, he failed to do so. That is why tinawag siya ng Panginoon sa Luke chapter 12 verse 20 na hangal. So kung gusto natin, wag na tayong matawag na hangal. Let us recognize God in everything that we do. Let us recognize that everything that we have, even our very lives, comes from God, mga kapatid. So, maybe that is by now. Kaya, kahit yung kagandahan mo, or kapugihan mo, or katalinuhan mo, huwag mong ipagmalaki. Eh, dapat, ito na magiging lagi natin na ako yung parang pinakatema ko na palagi, ay yung Psalm 115 verse 1. Not to us, Lord, not to us, non nobis domini, non nobis domini. Yan, yung sinasabi doon sa Psalm 115 verse 1. Yun dapat yung magiging tema or magiging motto natin sa buhay. That everything that we have, gifts man yan, kayamanan man yan, may nagkaloob sa gifts, wag nating pagmalaki. I-recognize natin. So maybe that is by now. Shalom. May serve pamamaya. Kailangan mag-prepare na. Nasira yung amplifier namin sa chapel. Kailangan dalhin ko itong isang amplifier doon para may gamit kami. So that is by now, mga kapatid. Shalom, and may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Magsimba po tayo. Kami, 9 a.m. kami ang schedule namin. Huwag nating hayaan na hindi makapagsimba. At binabati ko pala yung mga nakasalamuha ko kahapon doon sa Sacred Heart of Jesus Paris sa Brookside. Kung meron mang andito ngayon or makapanood dito. So shalom, may God bless you sa inyong pag-aaral sa Lay Ministry of the Word hanggang sa kayo ay makapag-graduate. So, shalom and bye-bye mga kapatid. Maraming salamat sa mga 325 na nag-likes, yung mga nag-tap ng screen. And then, sa hindi man nag-tap ng screen yet, andyan sila, kinonsider tayong pakinggan mga kapatid.
So, that is by now, signing off, my dear brothers and sisters.